Palawakin natin, Kristiyanong etika, pangangaral, pag-aasikaso. Ikaw bilang teologo sa araw-araw, dadalhin natin ng malalim, malinaw at detalyado ang bawat paksa hanggang sa maintindihan mo kung paano ito isasabuhay sa iyong sariling buhay. Kristiyanong etika, ano ang tama at paano magpasiya? Tunay na kahulugan. Ito ay pag-aral ng kung ano ang mabuti at masama, tama at mali, batay sa Diyos at Kanyang salita, upang malaman natin kung paano mamuhay at pumili ng nakalulugod sa Kanya. Hindi ito simpleng listahan ng bawal at dapat, ito ay pag-iisip ayon sa puso at katangian ng Diyos. Sinasagot nito, alam ko ang itinuturo ng Biblia, pero paano ito ilalapat sa sitwasyong ito? Kung gagawin ko ito, ba't ito tama o mali? Anong prinsipyo ng Diyos ang nasusunod o nilalabag? Batayan ng Kristiyanong etika, isa. Ang Diyos ang pamantayan, hindi opinyon ng tao, uso sa lipunan, o kung ano ang komportable. Dahil siya ay banal, matuwid, at mapagmahal. Ang kanyang kalooban ang batayan. Pangalawa, Biblia ang gabay. Nagbibigay ng malinaw na utos, halimbawa, at prinsipyo. Pangatlo, pag-ibig ang pinakabuod. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Lahat ng etika ay umiikot dito. Ang tunay na mabuti ay laging nagmumula sa pag-ibig na totoo. Ikaapat, biyaya, hindi batas lang. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi dahil niligtas na tayo at binago ng Diyos. Mga sakop sa tunay na buhay. Sa salita at ugali. Katapatan, paggalang, pagpigil sa galit, paninira. Sa pamilya. Pagtrato sa asawa, pagpapalaki ng anak, paggalang sa magulang. Sa trabaho at pera. Katapatan, hindi pandaraya, kasipagan, pagiging patas, pagkawanggawa. Sa lipunan. Katarungan, pagtulong sa mahihirap, paggalang sa batas at awtoridad. Mga mahihirap na issue, kung saan walang direktang bawal sa talata. Dito ginagamit ang etika. Paggamit ng teknolohiya, libangan, relasyon, at TBP. Sinusuri, ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Nakakatulong ba ito sa paglago ko? Nakakasakit ba ito sa iba? Homiletika, pangangaral at pagtuturo. Paano ipaparating ang katotohanan? Tunay na kahulugan. Ang homiletika ay ang sining at pag-aral kung paano ipapaliwanag at ibabahagi ang salita ng Diyos ng malinaw, tapat, nauunawaan at nakakapagpabago ng buhay. Hindi lang ito para sa mga pastor. Ang pangangaral ay formal na pagpapaliwanag ng salita ng Diyos sa harap ng kapulungan. Pero ang pagtuturo at pagbabahagi ng katotohanan para sa LHAT tayo upang sa bahay, sa trabaho, sa usapan, maipaliwanag natin ng tama kung ano ang pananampalataya natin. Ano ang mahalagang bahagi nito? Una, maghanda ng tama, maging tapat sa teksto. Huwag baguhin ang mensahe. Huwag gawing iba ang ibig sabihin ng Biblia para lang pasayahin ang nakikinig. Konteksto. Intindihin muna kung ano talaga ang sinabi sa oras at panahong isinulat bago ito ilapat sa atin ngayon. Layunin. Hindi para magpakitang galing o magpasikat, kundi ipakilala si Kristo, itama ang mali, palakasin ang loob, at turuan mamuhay para sa Diyos. Pangalawa, ipaliwanag ng malinaw, maging naiintindihan. Gamitin ang salitang naiintindihan ng nakikinig. Huwag puro malalalim na salitang teolohiko lang. Ipaliwanag. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit mahalaga? Ano ang mangyayari kung susundin o hindi ito? Gumamit ng halimbawa mula sa totoong buhay upang makita kung paano ito gumagana. Pangatlo, isabuhay. Ang mensahe ay dapat buhay. Ang pinakamahusay na pangangaral ay, gawin ko muna sa sarili ko, bago ko ituro sa iba. Kung ang itinuturo mo ay hindi mo ginagawa, parang may sirang instrumento ang iyong mensahe. Para sa iyo kahit hindi ka pastor. Kapag nagpapaliwanag ka sa iyong anak, kapatid, o kaibigan tungkol sa salita ng Diyos, ginagamit mo na ang homiletika. Tanong mo palagi, naiintindihan ba nila kung ano ang sinasabi ko? Ito ba ay talagang galing sa Biblia at hindi lang sarili kong opinyon? Pastoral na pag-aasikaso. Paano alagaan ang tao ayon sa puso ng Diyos? Tunay na kahulugan. Ito ay pag-aral at pagsasagawa ng pag-aasikaso, pagdamay, paggabay, at pag-alaga sa mga tao, lalo na sa mga nahihirapan, nasasaktan, o naliligaw, gaya ng pag-aasikaso ng mabuting pastol na si Hesu Kristo. Hindi lang pagpapayo o pagsabi ng magtiwala ka lang kay Lord. Ito ay pagdadamayan,
pagsama sa tao sa gitna ng hirap, pagdamay sa lungkot, pagtulong sa paglutas ng gulo, pagtutuwid kung nalilihis, gamit ang salita at pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na diwa ng pag-aasikaso. Si Jesus ang halimbawa. Nakikiramay siya. Nakikita ang kalagayan ng tao. Hindi agad humuhusga. Nakikinig. At nagbibigay ng kailangan nila. Paano ito gawin ng tama? Una, makinig ng tunay. Bago magsalita, intindihin mo muna ang kwento at damdamin ng iba. Huwag agad magbigay ng payo o magturo. Una ay damayan mo. Pangalawa, gamitin ang Biblia ng wasto. Hindi ito pamalo para manakit, kundi gabay, pag-asa at liwanag. Ipakita kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanilang sitwasyon at kung ano ang kanyang puso para sa kanila. Pangatlo, maging mapagmalasakit at mapagparaya. Lahat tayo ay mahina at nagkakamali. Ang pag-aasikaso ay hindi pagtataas ng sarili, kundi pagtulong sa iba na tumayo at magpatuloy kasama ang Diyos. Ikaapat, kilalanin ang hangganan. Kung may malalalim na sugat, matinding depresyon, o nakaraang sakit, minsan kailangan ng tulong ng propesyonal. Maaari itong samahan ng panalangin at pagdamay. Muli, hindi lang para sa pastor. Bilang kapatid sa simbahan, magulang, kaibigan, ikaw ay tinatawag ding maging maliit na pastol sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo upang magdamay, magpaalala, at magpalakas. Ikaw bilang practical na teologo, sa bahay at trabaho. Ano ang ibig sabihin nito? Ang teologo ay taong nag-aaral at umiintindi tungkol sa Diyos. Ang practical na teologo ay hindi lang nag-aral tungkol sa Diyos, kundi ginagamit ang pagkakakilala sa Diyos upang magpasya, kumilos, at mamuhay sa bawat bahagi ng buhay araw-araw. Hindi mo kailangang magtapos ng pag-aral o maging pastor para maging isa. Ang tanong ng practical na teologo sa bawat oras ay, ano ang alam ko tungkol sa Diyos at sa kanyang salita? At paano ito mababago ang pag-iisip at gawa ko ngayon dito? Sa tahanan, paano ito isa sa buhay? Dito unang sinusubok ang iyong teolohiya. Dahil dito nakikita ang tunay na ikaw. Sa pagtrato sa ibang miyembro ng pamilya. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, ikaw rin ay magpapatawad sa asawa, anak, kapatid kapag nagkasala sila. Therefore, kaya vernen, inay tuyer vadia, for smurut herping mapasket like it. Dahil, ilan siya karibut klikir, kasi sa